And sa lahat na nanonood, Pilipinas, nasa inyo na yan. Alam natin lahat na deserve ni Tatay Cardo ang makarating sa finals. Hello, Kathden fans! So, bago yung blessings at saka panibagong achievements na naman ng Kathden, mga kasombrers, ay ito muna, no? Kung narinig nyo ay sobrang tuwang-tuwa at saka napaiyak, no? Sina Ma'am Catherine at saka sina Ma'am Eugene. So, ito lang po yung aking i-feature, ha? Sa lahat po ng nag-perform sa Pilipinas Got Talent semifinals kagabi. Kasi sobrang deserving din talaga nito ni Tatay Cardong trumpo, mga kasombreros. So, si Tatay Cardo. So, ito malamang sa malamang, ito po yung mananalo, mga customers. Kasi grabe yung boto niya kagabi, 92% ng audience votes or online voting, mga customers, ay napunta kay Tatay Cardong trumpo. So, sobrang unique ng talent nito, no? Talagang dito masabi na, sabi nga ni Ma'am Uge at saka ni Sir Donnie, no? At saka ng mga judges, sina Kath, ay nakaka-proud maging Pilipino. Kasi yung imagine mo, trumpo, no? Talagang naging amazing talaga, mga kasombrers. Hindi mo isiping makakapaggawa ka ng mapapahanga mo. Standing ovation actually ang mga judges after nag-perform ni Tatay Cardong trumpo, mga kasombrero. So, talagang grabe, no? And sabi nga ni Kath ay deserve niya ngayon kung ano yung nakuha niya. Tapos deserving niya makarating sa finals. So, sabi ni Ma'am Kath ay tulungan natin siya, no? Nananawagan siya sa mga online voters na tulungan siya na baguhin ang buhay niya, Tatay Cardo. So, para sa mga anak niya, sa apo niya, no, sabi ni Tatay Cardo, mga kasombreros, na sumusuporta sa kanya. And si Melay, syempre, no, talagang alam mo naman, kalog-kalog, sabi niya, Melay, sabi niya, hindi naman daw siya anak, pero umiiyak din. sabi ni Melay kay Ma'am Uge, sabi niya, asawa ka ba ni Tatay Cardo? Sabi niya, tawa sila yun. Tapos sabi ni Ma'am Uge dito ay sobrang grabing iyak ni Ma'am Uge dito, mga kasombrers, literal talaga siyang umiiyak. Sabi niya dito, pinaikot-ikot mga trumpo yung sa last na part, mga kasombrers, na sinabi niya, pinaikot-ikot niyo yung trumpo, ay gusto mo bang umikot ang buhay mo, sabing gano'n Ma'am Uge, mga kasombrers. And grabe, no, ang talagang sasabing talent, mga kasembreros, walang pinipiling edad, no, walang pinipiling kung ano man dyan estado mo sa buhay, as long as may talent ka talaga. Ito yung totoong talent, mga kasembreros, kasi Pinoy na Pinoy, tapos talagang very unique siya, no. Si Esay, hindi na siya isingit ko lang po si Esay, no, si Esay Kirsten, na sabi ko magaling kumanta, ay hindi na nakapasok sa grand finals, mga customers, kasi tinalo siya ng NDDU Generals kagabi. So, pero ganyan pa man, ay alam ko may kukuha sa kanya na manager, mga customers, para ipagpatuloy ang kanyang singing career. So, yun po. So, ayan, update sa tayo, mga kasambreros. Congratulations kay Sir Alden, kasi na-feature na naman siya. Yung Pulang Araw, mga kasambreros, na kanilang series, no? Talagang itong Pulang Araw ay sobrang the best, no? Kasi nga pinakaunang Filipino na teleserye na ipapadala o i-archive, mga kasambreros, sa buwan, no, ng NASA. Grabe, no? Talagang grabe yung yung achievement talaga, and congratulations sa team ni Alden, kasi na-feature sila sa Tatler Asia, mga kasambreros, na isang lifestyle and luxury magazine, mga kasambreros. So, alam natin na from time to time ay na-feature si Sir Alden, sina Ma'am Annette Gozon, Jamie Sparkle Artist Center, mga artists, mga kasambreros, sina Ma'am Michelle D, sina Ruru Madrid, and so on. Nung nakaraan nga ay na-feature. So, ito na naman, yung sabi niya dito is 10 mga teleseries or TV programs, mga kasambreros, na kumbaga pa worth na kumbaga pa example, no, kagaya ng Maria Clara Ibarra, no, yung Barda, mga kasambreros. Tapos marami pa. So, yung ilustrado nga dati na kay Jose Rizal na si Sir Alden yung nag-feature or nag-portray, ayan, rin ito na feature dati, mga kasambreros. And then ito, hindi ko ito nasama kahapon, si Sir Alden ay yung Instagram store niya ay sponsored by Hins Co. So, parang rin siya, mga kasambreros, so parang brand din. Hindi ko lang kung ano siya, kung isang artist, parang design, or parang dito, isang brand ng pabango.
and so on. So, yun po mga so congratulations kay Sir Alden. And then another item natin ay ito, yung kanyang Alpha Pro ay post din kahapon, no? Sabi niya dito parang may photo teaser ulit sila. Sino may gusto, no? Sabi ng post ng for baby. Puppy bites para kay kulit, no? Sabi niya, dama ang saya. New Alpha Pro Nutri Chunks, no? Ito rin yung ano ni Ma'am Catherine, mga kasers. And part ito ng San Miguel na brand, mga kasers, or San Miguel Foods. So pwede mag-add to cart sa Shopee, sa Lazada, at saka sa TikTok Shop, mga kasambreros. And then ito, si Ma'am Riza, no, nag-Instagram story siya ng si Bailey, yung kanilang cute na aso, mga kasambreros. So, ito yung kanilang yung sa bahay nila ito, mga kasambreros. So, si Riza ay talagang naka-jolly din na kapatid. So, yun, cute ang kanyang fur baby. At fur baby ni Sir Alden, mga kasambreros. So, si Bailey na kanilang cutie. Alright, so and then ito, last items natin ito, mga kasambreros, kasi itong isa. Okay, so last items natin ito yung mga pictures, no, ni Ma'am Catherine sa kanyang outfit kagabi, mga kasambreros, na sobrang ganda ng inyong box office queen sa kanyang kulay brown nga na parang parang pantulog na outfit, mga kasambreros. So, hindi ko lang kung yung tawag dito sa mga babae, mga accessories. Yan. Sobrang classy, sobrang elegante ng inyo. Pero siya, parang Hollywood actress. parang siya. Tapos, parang manika na yung kanyang buhok ay nakaganon na parang nakatakip ng konti sa kanyang gilid, mga sombreros. So, that is it. Alright, so naman po sa ating Catherine items. Sana po ay pakinggan po natin ng word of God, and blessed Monday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, mga kasambreros, ay napaka-uplifting po nito. Ang title natin sa ating kahinaan, 2 Corinthians 12:9-11. Actually 9 lang, mga kasambreros, pero isali ko na rin yung 10-11. And He, Jesus Christ, said to me, to Apostle Paul, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Apostle Paul speaking. "Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong." Very sarcastic. Para siyang ridiculous, or para siyang opposite, mga kasambreros. So, ito yung time na, actually, yung pag binasa mo yung 2 Corinthians chapter 12, mga kasambreros, and then yung 11 na chapter, masabi mong yung problema ko ay walang-wala sa problema ni Apostle Paul at that time. Kasi siya, nililipat siya, binabiyahe siya from town to town, from village to village, kasi nga, nililitis siya. Okay? Nililitis siya ni governor na ganito, ni governor na ganyan, ni leader ni ganito, ni leader na ganyan. So, yung kanyang hirap, tapos inaalala niya pa yung mga churches, yung mga disciples na tinuruan niya ng salita ng Panginoon, kinakamusta niya, pinapalakas niya, pinapasaya niya, mga kasambreros. So, ito yung time na yon na sinasabi niya na nabanggit niya dito na kung kailan siya naging mahina, ay pinagyayabang niya yung kanyang kahinaan because of the work of Jesus Christ, because of the strength of Jesus Christ na binibigay sa kanya. Kasi imagine niyo, nakabartulina ka, nakakadena ka, nakaposas ka, pero you are writing, encouraging, uplifting, and letters or epistles that full of joy, mga kasambreros, sa mga churches, no? Ito po ay nasa Corinth, mga church, mga kasambreros sa Corinto, na kung saan sinasabi nga niya ay yung Diyos na pinaglilingkuran niya, ang Diyos natin, ang Ama natin, ang Lord Jesus Christ, mga kasambreros, ay sinabi niya na, "My grace is sufficient for you, no? My strength is made perfect in weakness." So, ito yung sasabi natin na nakikilala natin yung ugali, yung nature, yung kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay kapag tayo po ay nakakaranas ng problema, ng trial, ng circumstances. Kapag may problema tayo sa kalakasan, then sabi niya dito, malinaw na malinaw, "My strength is made perfect in weakness." Ito yung sasabi mismo
ni Lord Jesus Christ kay Apostle Paul mga kasubers during his prayer and his vision. So, grabe no, napaka the best mga kasubers kapag ikaw may problema sa relationship, no, ang Diyos ay gagawa na kapag ikaw ay nanalangin, kapag ikaw ay faithful sa Panginoon, gagawa siya ng way para ma-reconcile kayo so that you will know God, that He is the reconciler and the God of relationships sa mga kasambros. Kapag ikaw may problema sa iyong finances, no, He will provide mga kasambreros. Pero syempre, magtatrabaho ka rin kasi ang faith na walang gawa ay patay mga kasambreros. So, ganun po yun. And sabi nga niya rito, therefore most gladly, no, masaya pa siya, I will rather boast in my infirmities. So, yung kanyang kakulangan, yung kanyang kahinaan, yung kanyang yung hindi niya kayang gawin mga kasambreros ay ipagmamalaki niya pa, kasi sabi niya ito, that the power of Christ may rest upon me. So yung kanyang ipinagmamalaki ay yung kanyang Kristo mga kasambreros, hindi na ipagmamayabang yung kanyang sarili ha. Paul had many things about which he could have boasted with his experiences, na marami siyang dapat ipagmayabang, kasi si Apostle Paul mga kasambreros ay educated, well-educated, kumaga pa nakatapos ng bachelor degree, baka nakapag Doctor of Philosophy pa siya, or doctorate mga kasambreros. Tapos may position siya sa gobyerno no? He was, I would say, armed forces, parang chief of police mga kasambreros, or chief of the peacemaking body at that time, kasi nga pinipersecute niya yung mga Christians So sa kanyang command, yung kanyang mga sundalo, yung kanyang mga alagad at that time ay sumusunod. So he was a high-ranking official at that time, si Apostle Paul. So marami siyang pwedeng ipagmayabang sana no experience niya, yung kanyang incredible na mga achievements mga kasambreros, no. He lists some of them sa 2 Corinthians 11:22-28, yung kanyang yung kanyang mga achievements mga kasambreros. So to illustrate that while he above others might have reason to boast in his own flesh, his experiences and his abilities, he would only boast in Christ. So yun ang bottom line ay kung may pagmamalaki man siya, hindi na yung mga achievements niya, hindi na yung kanyang mga affiliations mga kasambreros, or yung kanyang mga awards, no. Baka pwedeng 5-star major general siya at that time, no. So yung verse na ito actually, no, kalakip yung 12:1, ay nagpo-provide siya ng example kung paano ang tao ay should not find his or her identity and confidence in personal achievements. So but no, sa Panginoon or sa grasya ng Panginoon mga kasambreros, ito rin yung sasabi niya dito sa verses 9-11, na kung weak tayo, maghahanap tayo, yung Panginoon natin ay magsusupply ng kanyang strength mga kasambreros. Kung tayo ay naguguluhan, at saka may mga times na mahina tayo mga kasambreros, then that's the time, perfect yun na moment mga kasambreros, na makakapag-work at makakapagtrabaho, may pagkita at may padama, no, mapa-experience ni Lord mga kaso sa atin yung kanyang kalakasan. So parang siya di ba, kapag ang tao perfecto na, hindi mo na kailangan ng isang Diyos, hindi mo na kailangan ng isang someone na higher or greater sa iyo, because malakas ka na, no, you are perfect. So kumaga pa di ba, pag yung teacher, for example, pag mas magaling pa yung teacher mas magaling pa yung estudyante sa teacher, hindi ka, pero wag ka na mag-aaral, magaling ka na pala, parang ganun mga kasambreros. So dito, kapag hindi tayo mahina, ay hindi rin natin ma-realize na ang Diyos natin ang supplier at ang source ng kalakasan kapag parati tayong malakas, kapag hindi natin naamin na mahina tayo mga kasambreros. Kaya kapag yung pag-amin ko na mahina tayo is just a manifestation that we need someone, we need God mga kasambreros, para tayo po ay palakasin, para tayo po ay bigyan ng lakas mga kasambreros. So accepting our weaknesses, accepting our infirmities, our failures, our discouragements, our sins mga kasambreros ay ibig sabihin, kailangan natin ng Diyos. And that's the time that God will work perfectly sa ating buhay. Sa buhay at sa pagkatao natin na hindi perfect mga kasambreros. So parati natin isipin na nire-remind tayo ni Apostle Paul na yung kalakasan behind Paul's ministry was not Paul's experiences or abilities, nor was it the absence of difficulty. On the contrary, Paul's ability to be faithful in ministry and survive incredibly difficult times was due to God's grace.
So kumapa yung summary niya mga kasmeres, ang bottom line na kumapa, it always ends up with the grace of God. No, sa grace talaga ng Panginoon. Nakakahinga tayo, nakakapagtrabaho tayo because of the grace of God. Ay yung mundong ito ay umiikot pa because of the grace of God. Tayo ay nabubuhay, tayo nakakahinga, tayo kumakain, nakakain, tayo ay may buhay pa because of the grace of God. We have Jesus Christ, we have hope, we have faith, we have love, we have patience, we have our families, we have we have goals and plans because of the grace of God. And we have everything we have and everything we don't have mga kasambreros ay pasasalamatan natin sa Panginoon. And everything, kasi si Jesus Christ Himself is the grace and truth So siya yung grasya, no? Hindi tayo karapat-dapat na magkaroon ng Jesus Christ, but God gave Him to us mga kasambreros, kasi sa Old Testament He was never revealed until He came mga kasambreros. So but He was already prophesied, as we all know mga kasambreros, sa Biblia, sa Old Testament down to present Gospels. Alright, so naman po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, the source of our strength, Jesus Christ Himself. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasmeres, and paalam po. I love you all.